Good evening, mga kapatid at mga kaibigan. This is your servant, by the grace of the Lord, joyfully bringing to you the Word of God. And so, we thank the Lord for His great mercy and His great grace na sa gitna ng mga bagay na alam natin wala naman tayong kakayahan, kulang tayo sa panahon, and yet the Lord has been so faithful in bringing us His Word in our hearts, in our minds, and then by His grace na may pahayag ko rin sa inyo, mai-share ko sa inyo ang ipinapahayag sa akin ng Panginoon. Okay? Hindi po ito nag-assume na parang ako mas marunong kaysa inyo. Hindi po. But rather, tinawag ako ng Panginoon sa ganitong, I call this vocation. This is not a profession. Tinawag ako ng Panginoon sa ganitong pagpapahayag ng kanyang salita. And it's my joy and privilege to do it. Kaya nga, nagagalak tayo na mayroong mga tao na tinatawag din ng Panginoon na manood, makinig ng kanyang salita. Kung minsan may mga advices sa akin, pati na yung mga anak ko na medyo mahaba ako mag-preach. Pero ako naman ganun talaga eh. Kailangang maibigay yung gusto ng Panginoon na maibigay. It's not because of, for the convenience of people per se. No, it's not. Kundi kung anong kagustuhan ng Panginoon. Halimbawa, ngayong gabi, kung kagustuhan ng Panginoon 3 hours tayo mag-preach, hindi 3 hours. Of course, I'm not a fanatic, but I'm trying to tell you, mga kapatid, that we need the feeding from God's Word. Siguro naman, kung ang ating spiritual na aspeto ng ating buhay ay buhay na buhay, ay hindi po tayo magsasawa sa salita ng Panginoon. Alam nyo kung minsan, bakit parang nagsasawa tayo? Kasi may nakapuno na sa atin. Baka ang nakapuno sa atin yung mga spiritual junks of this world. Okay? Kaya medyo hindi tayo ganado sa salita ng Panginoon. And that's the reason na ito rin ay isa sa mga pagpukaw sa mga spiritual na natutulog. Ganun yon. Awake out of sleeps, ika nga ng salita ng Diyos. Okay? And then, yung goals na sinet nga po natin, na madala ang ebanghelyo sa maraming mga tao, hindi lang po ako diyan ang may responsibilidad, kundi kayo na nanonood, nakikinig, na bless. If you are blessed, then you share with care and with prayer. Ganun po yon. And that is one of the ways that we can share the Word of God and let it spread more than the spread of coronavirus. Okay? So, yun ang aking pag-asa na sa biyaya ng Panginoon, kayong mga tunay na nangaligtas, katulad ko, then nakita natin ang urgency, the urgency to share the Word of God. Okay? At yung mga naintindihan po natin. So, maraming salamat po sa inyong mga prayers. Alam natin na sa mga churches, lalo na sa mga fundamental Baptist churches, ang ganitong araw ay prayer meeting. Okay. Okay naman po yun. Wala tayong problema dyan. Pero maganda kung every day is a prayer meeting. Every day is a prayer meeting. Na may urgency tayo ng pagpipray. Not mechanically, but pagpipray na mula sa puso, spirit-energized prayer. Okay? So, tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Ngayong gabi, itong ating pag-uusapan, the urgency of commitment. Ang agarang pagsunod sa alam natin na tama at totoo. Ganun po yun. Ang word na urgency, agaran, and then ang commitment I mean to that, ang ibig kong sabihin diyan is, kung alam natin na totoo, tama ang isang bagay, at may eternal bearing, then ibigay natin ang buhay natin diyan ng puspusan. Kasi yun naman talaga ang may tinatawag kapaki-pakinabang na bagay. 'Di ba? Kung komitado tayo sa paghahanap ng pera, pag dumating ng Panginoon, may wala naman tayong madadala. Pero kung komitado tayo sa paghahanap ng kaluluwa, na maipahatid sa kanila ang salita ng Panginoon, kung dumating ang Panginoon,
mga kapatid. At baka marahil ay ginamit ka ng Panginoon, ginamit ako ng Panginoon, may mga naligtas sa pamamagitan ng pag-share natin ng salita ng Diyos, may eternal na dividends po tayo. Okay? And that's why we ought to be committed on things that are spiritual. So the urgency of commitment. Ang verse kasi dito, mga kapatid, kung tingnan po ninyo ito, sabi sa verse 7 ng 1 Peter chapter 4, but the end of all things is at hand. So, ang katapusan ng lahat ng bagay ay malapit na. Parang ganon. And you know, the Apostle Peter, in trying to tell this or to share this or to write this, is trying to awaken the Christians who might be, thinking na mag-delay pa, na parang, total, hindi, wala pa naman ang Panginoon, hindi pa dumarating ang Panginoon. Total, marami pa namang oras para diyan sa mga bagay na spiritual. So, oo nga, alam ko yan totoo. Alam ko yan tama. Theologically, alam ko, tama talaga yan. Pero, saka ko na lang i-apply. And so, hindi po yun tama, mga kapatid. Ang ibig sabihin, si Apostol Pedro dito, pinupukaw ang isipan at ang buong pagkatao ng isang mananampalataya na marami nang naintindihan. Tinuruan sila from chapter 1, chapter 2, chapter 3, and here comes chapter 4, na talagang mahalagang mga eternal na mga bagay. And so they have to be committed on these things. At para mapukaw nga sila, he used this term, the end of all things is at hand. Hindi ito nangahulugan o hindi ito na parang emotional awakening only. Okay? Alam nyo, ang mga tao pag ganito may mga balita na medyo sensational, na medyo parang darating ng Panginoon, napupukaw ang emosyon at nagmamadali na mag-fulfill ng kanilang mga pangako o nagmamadali na gawin ang isang bagay na alam nila tama at totoo. Pero dahil emotion lang nga po ang naging dahilan ng kanilang pagka-stir up, maya-maya wala naman. Hindi pa pala darating ang Panginoon. So, I believe hindi ito ang ibig sabihin ni Apostol Pedro dito. It is more than emotional stirring up. It's more than emotional urgency. Ang emotional urgency kasi, mga kapatid, madaling mawala. Pero kung ito ay urgency na tinatawag thoughtful, nag-iisip, sensible, may pag-isentido, meaning it's factual, then it lasts. It lasts. So, the end of all things is at hand. Therefore, be serious and watchful in your prayers. And then, ang sabi ng verse 8, and above all things, have fervent love for one another. For love will cover a multitude of sins. Dito na makita nyo ang emphasis, above all things. Sa lahat ng mga areas of your life, ito ang hindi dapat mawala. Prayer must be an outflow of love. When you pray for others, it must be because of that outpouring of love, or rather, yung overflowing with love. Hindi prayer na mechanical. Okay? Alam naman natin na talagang lahat tayo nangangailangan ng prayer partners. We need to pray one for another. And I believe, naintindihan naman natin yung kay Joab at kay Abisai. Pag medyo malakas ang atake doon kay Abisai, sabi ni Joab, tutulungan kita. Kung marami akong kalaban dito, tulungan mo ako. And that's, I believe, the essence ng prayer. Kaya nga, we are in a spiritual warfare. We need to pray one for another. Okay? So, fervent love for one another. For love will cover a multitude of sins. Be hospitable to one another without grumbling. As each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. If anyone speaks, let him speak as the oracles of God. If anyone ministers, let him do it as with the ability which God supplies, that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Amen. So, may tatlong bagay tayong pag-uusapan dito, mga kapatid, tungkol sa urgency. Dalawang bagay, rather, but then sa isang bagay, tatlong
punto ang gusto nating dalhin. 3 areas of life that needs urgent commitment. Urgent commitment. Ito, again, sabihin ko po sa inyo, hindi ito emotional urgency. Kundi alam natin na totoo at tama ang bagay na ito at kailangan gawin natin na mayroong agarang paggawa o pagtupad. With urgency. So, 3 areas of life that needs urgent commitment, I believe, is 1, prayer. Yun, binanggit ni Apostol Pedro dito. Prayer. Now, kung tatanungin tayo, halimbawa, tatanungin ko kayo, kumusta ang prayer life po natin? Mayroon kayang urgency? Mayroon kayang talagang pagkagising mo ng umaga ay nararamdaman mo ang pangangailangan mo sa Panginoon, ang pangangailangan ng pamilya mo sa Panginoon, hindi lang material or physical, above all yung spiritual na mga bagay. Protection spiritual dahil nandyan ang mga atake ng diablo. Nararamdaman ba natin yon? And that's why we are in urgency to pray for us, to pray for them. So, kumusta ang prayer life po natin? Pangalawa, itong loving one another. Sa pagkakataong ito, na kung saan ang mga mananampalataya na sinusulatan ni Apostol Pedro ay talagang nakakaranas ng mga pagkutya ng tao, pagtuligsa ng mga tao, at pati na pagpatay. Pinag-aralan natin yung tungkol sa persecution ng mga Christians, and then of course the judgment of the persecutors. And so kailangan dito ang talagang matindi na pag-ibig o pag-iibigan sa isa't isa. Okay? Because nandyan nga ang marahil despondency, discourage, gumawa na siya ng tama, tapos kinutya pa siya, tinuligsa pa siya. And so Christians must learn how to comfort one another and how to love one another. Lalo na sa panahon ng kagipitan, mga kapatid. Dito mo makikita ang mga tunay mong kapatid at tunay mong kaibigan. Sabi pa nga ng isang quotation, a friend in need is a friend indeed. Tama yun. Ang kaibigan daw na kung may pangangailangan ka, ay talagang nag-a-action siya at tutulungan kanya sa iyong pangangailangan, then tunay talagang kaibigan 'yon. Hindi yung kaibigan na sinasabi naman sa Spanish or Latin, sabi doon na amigo con chini. Tapos siya dinugtungan ng Bicol namin na version. Amigo con chini, con de punite. Alam niyo ibig sabihin niyan? Amigo kung mayroon. Kung wala na, nagtitiis na, nawawala na parang bula. And in this kind of situations, wherein ang mga mananampalataya na pinasulatan ni sinulatan ni Apostol Pedro, of course by the command of the Lord, ay kailangan itong maramdaman po nila. Hindi lang yung love na sa bibig. Maramdaman nila itong loving one another. Okay? So we'll be doing that. We'll be discussing that. And pangatlo, itong paggamit ng mga ibinibigay ng Panginoon na mga regalo, abilidad, mga talento, kahit na sa material na mga bagay, na gamitin ito sa ikaluluwalhati ng Panginoong Jesucristo. So there must be that urgency in using of God-given gifts and abilities for Christ's glory. Ito po ang gusto nating tingnan na marahil ay talagang ito naman ang binabanggit ni Apostol Pedro, mga kapatid. So we start with prayer. Prayer. Ito ang talata. Sabi niya, but the end of all things is at hand. Therefore, be serious and watchful in your prayers. So, in view of the reality that, the turning point of all things. That's yun ang ibig sabihin talaga ito ng word na end. The turning points of all things. Meaning, ngayon, tinutuligsa kayo. Ngayon, nagtitiis kayo. Ngayon, kinukutya kayo. Ngayon, ang iba sa inyo ay pinapatay.
but there will be a turning point for that. There will be that end for that kind of situation. Because darating ang Panginoon, magbabaliktad po. Ang dating natutuwa sa pag-api sa inyo, siya naman ang iiyak. So, sa kanila ang unang halakhak, sa inyo naman, sa kanila naman ang huling iyak. Sa atin ang unang iyak, sa atin din ang huling halakhak. And so, ang ibig ko sabihin, mga kapatid, the Apostle Peter here is trying to encourage the Christians. Okay, malapit na yun. The turning point of events, will come. And so, what you need today is be serious and watchful in your prayers. Again, itatanong ko po yan kahit na sa akin sarili. Tinatanong ko rin yun, how serious I am sa pananalangin. Hindi itong sinasabi ko na pananalangin na parang ritualistic. Hindi po. Yung heart dependence on God. Na kung saan, kahit na lumalakad ka, then nararamdaman mo ang pagtrabaho ng Banal Espiritu sa Espiritu mo at nagsabi ka, Lord, hindi ko kaya ito. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Hindi ko kaya itong mga naiisip ko na gawin. Hindi ko kaya ito. Tulungan mo ako. At kahit na yung pagdadrive nga pagdadrive, napunta tayo ng Legazpi City. So, first time makalabas tayo. And then, of course, mahirap. Kasi kailangan kong kumuha ng travel pass and travel authority and the rest. Pero kailangan magpa-phlebotomy yung anak ko eh. Yung anak ko kasi, yung pang-apat ko, tetralogy of follow. Meaning, maliit pa yon, talagang, actually, tinaningan na yun na hindi daw tatagal ng 2 months. Kung hindi maopera, ay mamamatay. Pero biyaya ng Panginoon, hanggang ngayon, hindi naman nagpa-opera, 25 years old na po. Baka nga, makaasawa na rin eh. So, ang point ko mga kapatid is, yun nga, pumunta kami doon at yun, nagpapakuha ng dugo yung anak ko. And then, of course, natuwa naman tayo, mga kapatid, na nakalabas tayo ng medyo malayo-layo hanggang Legazpi City. And while I was driving, of course, we are praying, Lord, tulungan mo kami, tulungan mo kami. So, kahit na sa anong gawin mo, naglalaba ka, sana maramdaman natin ang urgency to pray one for another. Hindi naman kailangan na nakaluhod ka o nandiyan ka sa simbahan. Yun, dinaanan na natin yan noon eh. Dinaanan natin yan noon na kung mananalangin doon sa simbahan, tapos ang kaharap yung mga santo-santa. Nako, hindi po yung tama. Kundi, yung pananalangin na everywhere. Sabi ng 1 Timothy chapter 2, verse 8, sabi niya, I want that all men will pray everywhere. Everywhere. Kahit saan. Di ba? Kasi ang Diyos nga naman ay kahit saan. So, urgency in prayer, mga tugang, o mga kapatid, be serious. Avoid half-hearted prayer. Nakakasuka yan sa Panginoon. Abominable yan sa Panginoon. Na kinakausap mong Panginoon pero lumilipad yung isip mo. Nangyari naman talagang ganyan. I tell you, nangyari naman ganyan. Pagtrabaho yan ng Diablo sa isipan natin. O kaya hindi tayo nakakonsentrate. So, anong gagawin mo? Patuloy ka lang mag-pray kahit wala na sa isip mo? Hindi yun. Bibig na lang, hindi. Minsan titigil ka. Titigil ka. Ako rin ganun ginagawa. Titigil ako. Sabi ko, Lord, lumilipad po ang isip ko, Panginoon. Tulungan mo ako. Sawayin mo itong Satanas na pinalilipad siguro ang isipan ko. Ganon. Kung minsan, nagpipray ako, maya-maya, parang nawawala ako sa concentration, I sing. Umawit pa ako. Mga prayer songs. O kaya worship songs. Ganon po, mga kapatid, I believe ang tinatawag, you are serious. Meaning, in every opportunity that you can pray, you pray. Okay? Ganun ang serious na tao. And of course, watchful in your prayers. Be watchful in your prayers. Palaging nagbabantay kung nanghihina ang prayer life at palaging nagbabantay kung ito naman ay lalong tumitingkad ang pakikipagniig, pakikipag-ulayo sa Panginoon. So, ang tawag ko dito, sensible and heartfelt prayer. Bakit sensible?
Hindi yung fanatical na pananalangin o ritualistic, kundi pinag-isipan. Tama ito, totoo ito. I have to depend on God always kasi maraming problema. Pero ito, mayroon akong Diyos na makapagbigay sa akin ng kalakasan at makapag-overcome ng problemang ito. So, it's really based on what God has promised to us. So, sensible and heartfelt prayer. Matthew 26:41. Alam ito ni Apostol Pedro, mga kapatid. Bakit pinapayuhan niya ito? Kasi dumaan din siya dito. Naalala niyo na sa Garden of Gethsemane, ang Panginoon, medyo hating gabi na nga po yun. Matagal na nag-preach ang Panginoon doon. Imagine mo naman, chapter 13 ng John, nagkaroon ng Lord's Supper. Nagkaroon ng paghuhugas ng paa. Pagkatapos, chapter 14, nagturo ang Panginoon sa kanila. Preaching yon about heaven, about the Holy Spirit, about loving one another. Then chapter 15, tungkol sa pagbubunga, pamumunga, spiritual na pamumunga. And then umawit sila. Then chapter 16, nagpatuloy yung pagtuturo ng Panginoon, yung discussing about the Holy Spirit and about loving one another, about the persecutions that are coming. Mahaba yung preaching. Mas mahaba yung sa preaching ko, sigurado yun. Mas mahaba yun. Pattern natin ang Panginoon. And then, siyempre, hating gabi na, nandun sila sa Gethsemane, sabi ng Panginoon, watch and pray, lest you enter into temptation. Pero pagod na rin sila siguro. Pagod na pagod. Tapos, talagang antok na. So, ang Panginoon na lang ang nag-pray. Matapos mag-pray ang Panginoon, bumalik siya doon. Pagbalik niya, ganun, tutulog-tulog pa rin. Kasama doon si Apostol Pedro. Kasama siya. Tulog pa rin. So, sabi ng Panginoon, can you not watch for me just for an hour? Just for an hour. Sabi niya, ang kaaway nandito. Huhulihin na ako. Pero tulog pa rin. And alam ito na Apostol Pedro in the real experience na nang siya ay ganito ang kanyang buhay, hindi siya seryoso sa pananalangin, hindi niya ito pinaglabanan yung kaantok ng katawan, hindi niya pinaglabanan yon. Alam niyo nangyari? Alam ko na alam niyo yan. Si Apostol Pedro nahulog nga sa pagkakasala. So, natakot siya at pinagkailan niya ang Panginoon. So, very, very important ito. Kaya sabi niya, hey, wag na kayong gumaya sa akin. Parang ganyan. Wag na kayong gumaya sa akin. Sinabihan kami noon ng Panginoon, watch and pray, lest you enter into temptation. Pero hindi kami sumunod. Sana sinabi ko, hindi namin kaya, Panginoon, pero bigyan mo kami ng lakas para makapanalangin kami. Ganon yun. So the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So alam ito ni Apostol Pedro. And then of course, mga kapatid, ang pangalawa is loving one another fervently. Very, very important ito na sa ganitong pagkakataon, sa ganitong mga sitwasyon, ay talagang lumabas ang tunay na pag-iibigan ng mga tunay na mananampalataya. Tunay na mananampalataya na kasama dyan sa iisang katawan ng Panginoong Jesucristo. Yung tinatawag ekklesia. Now, tingnan nyo ang verse. And above all things, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins. Now, of course, he was quoting the verse in the Old Testament. Love will cover a multitude of sins. Anong ibig sabihin nito? Hindi po ito nangahulugan na nagkukonsinti ng kasalanan. But rather, ang isang mananampalataya, kung siya ay magkasala sa iyo, then, expressing your love to him and understanding, you forgive. Magpatawad. Ganun po yan, mga kapatid. So, ito po na sinasabi na love will cover a multitude of sins. Hindi po ito pagkukonsinti ng kasalanan, kundi pag-intindi na tayo rin ay nagkakasala laban sa Diyos. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, every time mag-confess tayo ng ating kasalanan sa Panginoon, He covers. And not only covers, I tell you, He cleanses us from our sin. So alam ko na alam niyo yan. Okay? So ito pa,
forgive as Christ also has forgiven you. Anyo na mga kapatid, maliwanag naman yan sinasabi ng Bible eh. Ephesians chapter 4, verse 31 and 32. Yun, sabi sa verse 32, but be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, has forgiven you. O nga, has forgiven you. So alam naman natin na hindi tayo perfecto. At ang ating mga kapatiran, mga kapatid sa Panginoon, hindi rin perfecto. Eh kung minsan, hindi nagkakaunawan, meaning hindi nakakaintindihan at nagsasalubong ang mga opinions at kuminsan nagkakaroon ng problema sa relasyon. Now, yan nga ang dahilan kaya ibinigay ng Panginoon, itinuro ng Panginoon itong doktrina ng pagpapatawad. Kasi kung perfecto tayo, ay hindi na kailangan ito. Di ba? O may series tayo tungkol sa forgiveness. So, i-ano lang nyo yun. Balikan nyo yun. So, forgive as Christ also has forgiven you. Meaning, as you enjoy the forgiveness of God, then, you can forgive others. Eh ngayon sabi ka, hindi ako magpapatawad sa kanya. Grabe talagang kasalanan niya sa akin. Kahit na mamatay ako, hindi ko siya patatawarin. Nako, lugi ka. Maniwala ka sa akin, lugi ka. Bakit? Sabi ng Bible, kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin patatawarin. Eh ngayon, ilang kasalanan kayang ginagawa mo sa isang araw? Kasalanan ng isip, kasalanan ng bibig, kasalanan ng mga intentions, kasalanan ng aksyon, kasalanan ng omission. Hindi mo dapat mong gawin, hindi mo ginawa. Di ba? Marami. Kung bilangin niya ng Panginoon, sabi ng Panginoon, okay, dahil hindi ka magpatawad, hindi rin kita patatawarin. Ipapatong-patong yan, magpapatong yan, lugi ka, mabibigatan ka later on. Hindi lang na ikaw ay talagang mabibigatan, kundi maniwala ka o hindi, ang taong hindi nagpapatawad, dahil palaging galit, alam niyo ang nangyari? Pumapangit. Mapangit, hindi lang yung spiritual, pati ng mukha. Eh, di ba? It takes 65 muscles to frown. Oo. Only 15 to smile. O kung palagi kang nakasimangot dahil galit ka sa kapatid mo sa Panginoon, ay di papangit ka nga. So I'm trying to tell you mga kapatid, hindi po yan biro-biro lang. Pero sinasabi ko sa inyo na in this kind of situation, lalo na in this kind of situation, we need to understand one another and to pray one for another, to love one another. Now, ito po ang sinabi ng Panginoon sa kanila. Tingnan nyo ito. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Kung naalala ninyo, sa 1 Peter chapter 1, I think in verse 22, we took that up already about living in love. Okay? Tingnan nyo yun, na-discuss na rin natin yun, na talagang maraming beses na binanggit ang salitang pag-ibig. At ang Panginoon, repetition din na sinasabi, this is my commandment, that you love one another as I have loved you. So, ang pag-ibig na gagamitin natin para maibig natin ang ating kapatid kahit na hindi kaibig-ibig ay ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Ang ibig sabihin, as you enjoy loving God, or rather, as you enjoy the love of God, pag na-enjoy mo ang pag-ibig ng Panginoon, magtatanong muna ako, hindi mo ba na-enjoy ang pag-ibig ng Panginoon? Pinagkakaitan ka ba ng Panginoon? Tanong ko po yan. Itanong natin sa ating sarili, kanginang umaga, pinagkaitan ako ng Panginoon ng oxygen. Bakit buhay ka pa ngayon? Diba? Ay, ibig sabihin, buhay ka ngayon dahil sa biyaya ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon, maniwala ka o hindi. Kaya nga, ito, nanonood ka pa na nag-smile ka pa dyan. Ang ibig sabihin mga kapatid, itong bagay na ito, na nararamdaman natin ang pag-ibig ng Panginoon, hindi lang yung nangyari na doon sa krus ng Kalbaryo, kundi araw-araw, God is expressing His great love toward us. And so, when we feel that love of the Lord, enjoying it, we are sensible, nasisintido po natin yung pag-ibig ng Panginoon, then we can love one another. So ang key po, the key is
enjoying God's love. That's the key. Yan po ang susi. The key to love one another is enjoying God's love. When you are enjoying God's love, then it's easy to love others also, even the unlovable. Sabi ka, hindi ko talaga kaya. Sino po ang sabi na kaya mo? Hindi nga po natin kaya yan. Kaya nga, kailangan natin ang pagbuhos ng pag-ibig ng Panginoon sa ating puso upang sa ganon, by His love, we can love Him and we can love others also. Balikan ko po kayo dito sa picture na ito. Na-discuss na po natin yan several times, pero balikan ko po dito. Ang dakilang pag-ibig ng Panginoon at ang display ng kanyang maximum glory ay nangyari po doon sa cross ng Kalbaryo. It was history already. Na doon ang Diyos na banal, na talagang tayo ang dapat natulan, ang hinatulan ay ang kanyang bugtong na anak. Siya po ang naging kahalili natin doon sa krus ng Kalbaryo. Tayo ang dapat na ipako doon. Tayo ang dapat na patayin dahil tayo ang nagkasala. Pero si Kristo Jesus, anak ng Diyos, walang kasalanan, the sinless and perfect Son of God, siya po ang humalili sa atin doon. Ang hustisya ng Diyos ibinuho sa Kanya. Kaya nga sumigaw siya doon, my God, why hast thou forsaken me? At yun, inabsorb ng Panginoon ang puot ng Diyos para hindi tayo tamaan. Ngayon, kung tunay tayo na sumampalataya sa Panginoon, mga kapatid, ito pong nangyari. When we trusted God, then His love has been poured out to us. Sabi ng Romans chapter 5 yan. Okay? The love of God was shared abroad in our hearts by the Spirit of God. Yun nga. So, nagkaroon tayo nitong pag-ibig. Minahal tayo, inibig tayo ng Panginoon kahit hindi tayo karapat-dapat na ibigin. Grabe po yan, mga kapatid. Ngayon, kung naintindihan po natin ito sa pag-intindi ng puso, at siyempre naramdaman po natin yung na-experience yan, then we learn to respond in love to God. Natututo tayong ibigin din ang Panginoon. At dahil tunay nga tayo na mananampalataya, yung pag-ibig ng Panginoon, yun din ang ginagamit natin para ibigin ang ating kapwa mananampalataya. I think I have discussed that already in 1 John, na sinasabi doon, ang taong ipinanganak na muli, he who believes in God is born again, o ipinanganak na muli. At ang ipinanganak na muli ay umiibig sa ipinanganak ding muli. Ang ibig sabihin, ang kapatid mo sa Panginoon, by the virtue of the new birth, and then ikaw, na ipinanganak ng muli, may kaparehas ka rin na pag-ibig na mula sa Diyos. And so you ought to love one that is begotten of God, even as He ought to love you also, being the begotten of God. Okay, so madaling unawain, mga kapatid, dahil pinaliwanag naman talaga ito ng salita ng Panginoon. Ang problema sa atin, kung minsan makita natin ang command, agad-agad sabi natin, sige, mahalin ko ang kapatid ko. Ang problema, ginamit natin kapangyarihan ng laman. Maya-maya, nagpasawa yung kapatid mo, sabi ko, ayaw ko na sa'yo, galit ako sa'yo. Ginawa na kita ng tama, yan pang ginawa mo sa akin. Ano kaya kung yan ang gawin ng Panginoon sa atin? Di ba? But you know, love is patient. Basahin yung 1 Corinthians chapter 13. Love is patient. Love is long-suffering. Love is gentle. Love does not, hindi nagkikimkim ng galit. Ganon yon. Mga kapatid, that is beyond what we can do. That's why we need God's love. Okay? So ngayon, pangatlo, the usage of God-given gifts and abilities to Christ's glory. Ito naman, service to men ito from a heart of love. Meaning, paglilingkod sa kapwa mo, mananampalataya, sa hindi mananampalataya, paglilingkod ito, gamit ang mga abilidad, gamit ang mga regalo, kaloob ng Panginoon, ang mga talento, para sila maparat na natin ng pagpapala na mula sa Panginoon. Okay? So, usage of God-given gifts. Ito ang verse, sabi dito, as each one has received a gift. So, it is presumed na bawat mananampalataya talaga may natanggap na spiritual gift. Either spiritual gift or talents or abilities. As each one has received a gift,
minister it to one another as good stewards. Anong ibig sabihin ng stewards? Hindi mo pag-ari yon. Bigay lang siya ng Panginoon. Ipinagkatiwala lang ng Panginoon sa iyo ang manifold grace of God. So, mayroon talagang ipinagkatiwala ang Panginoon sa atin. Marami yon. Ang problema, kung hindi natin yung ginagamit. Halimbawa, ako naman, by the grace of the Lord, nalaman ko na ito ang isa sa mga spiritual gifts na binigay sa akin ng Panginoon. Studying God's Word, preaching God's Word, teaching God's Word. So, dito ako nagpo-focus. Ayaw kong ma-sidetrack dito, siyempre. And then, of course, ang commitment ko dito ay talagang buo, hindi half-hearted. Why? Because I know this is what God has given me. So, I don't want to be sidetracked by anything. So, sa atin pa, ito ang parang first love ko. Of course, apart from the Lord Jesus Christ. So, as each one has received a gift, minister it to one another. So, examine natin ating sarili, anong natanggap natin sa Panginoon? Yung abilidad mo halimbawa sa pag-awit, hindi naman galing sa iyo yun. Di ba? Hindi ba na pwedeng gamitin yon? Ang iba kong mga anak, magaling mag-awit, pero yun nga, kulang sa commitment. Kulang sa commitment. Akala nila siguro pag-ari nila yon. But I am challenging them. Kasi ditong panahon ng lockdown, akala nila wala na, tapos na yung paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aawit. I don't believe that. Of course, maraming mga magagaling na mga mang-aawit na pwede nating pakinggan at pwede kong iparinig sa inyo. Pero iba naman yun na personalized, di ba? What I'm saying is this: ano ba yung talent, anong skills, anong abilities, anong mga kaloob na ibinigay siya ng Panginoon? Responsable ka na gamitin yan sa paglilingkod sa kapwa sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Okay? So, it must be from a heart of love. Kahit na yung pagbibigay, material, actually palaging inuulit-ulit ko po sa inyo, we could never be givers. Bakit? Wala naman po tayong pag-aari kahit isang kusing. Lahat po yan ay mula sa Diyos. So, I'd rather teach you how to love, not how to give. Okay? Kasi, if you learn to love, it's easy to give. In fact, ang emphasis ng Panginoon doon sa 2 Corinthians, sa chapter 8, verse 9, alam ko na alam niyo yan. Sabi doon sa 2 Corinthians chapter 8, verse 9, sabi doon, for God loves a cheerful giver. Okay? So, as everyone, sabi niya, let him give, not grudgingly, nor of necessity, for God loves a cheerful giver. Now, in a sense, para tayong tinatawag doon na giver, dahil nga, ang binibigyan natin kapwa natin. Pero conduit tayo, daanan tayo ng gifts ng Panginoon. Hindi na nagbibigay tayo sa Diyos. We give God dahil ang Diyos ay nangangailangan. Bakit nangangailangan ba ang Diyos? May pagkukulang ba ang Diyos tayo makapupuno? Mali po yon. But rather, stewards tayo ng material na mga bagay. At kung gagawin natin itong pagbibigay, not because of necessity. Anong ibig sabihin? Naawa kasi ako sa kanya, kaya nagbigay na lang ako. Wag kang magbibigay kung naawa ka lang. Pwede mo yan gamitin sa mga mendicants baga, mga sa pulubi, naawa ka, nagbigay ka, okay lang naman yon. Pero gamitin mo yan sa lingkod ng Panginoon, sa mga mananampalataya. Naawa ko sa iyo, kapatid, kaya nagbigay ako sa iyo. Dapat, mahal kita, kapatid, kaya nagbigay ako sa iyo. Hindi naawa lang ako sa iyo, kaya nagbigay ako. Kasi yung kaawa naman, mga kapatid, alam ko na nandyan yan sa atin. Pero itong love, na nag-result sa tinatawag expression of that material giving, itong love na ito, mula sa Diyos yan. So, it glorifies God. Pero kung mula lang sa'yo, nahabag ka lang, kaya nagbigay ka, it glorifies you. Okay? But remember, God will not give His glory to anybody. So, sabi ng Panginoon, as everyone has purposes in his heart, so let him give
not grudgingly. Hindi na parang nagdadabog. Dahil sa necessity. Ah, hindi po kaawa-awa ang mga mananampalataya, hindi po. They are children of God. Okay? So, gusto ko na maliwanagan po niyan kasi ayaw kong na masayang ang inyong mga pagpapagal. 1 Peter 4:9 and 10, be hospitable to one another without grumbling. Nandiyan ang word. Without grumbling, be hospitable. Ito naman, hospitable, magpatuloy ka ng mga strangers. Ganon. Ang context pa rin, mga mananampalataya. Marahil sa panahon na yon, may mga nawalan ng bahay, sinequester dahil nanampalataya o dumamay doon sa ipinakulong. Ngayon, wala na siyang bahay. Ang kapatid, medyo malaki-laki naman ang bahay, pwedeng patuloyin yon. That's the word hospitability. And it speaks about literal expression of love, mga kapatid. As each one has received a gift, minister it to one another as good stewards. Na-discuss natin. Verse 11, if anyone speaks, let him speak as the oracles of God. May gift of speaking or gift of preaching, sige, mag-preach ka. Okay, basta siguruhin mo lang, i-preach mo salita ng Diyos. Hindi yung opinion mo. Di ba? Preach the word. Be instant in season, out of season. Not your opinion. Kasi tayo naman entitled sa ating opinion But kundi ang sinasabi ng salita ng Panginoon. If anyone speaks, let him speak as the oracles of God. If anyone ministers, let him do it as with the ability which God supplies. Okay? So meaning, binigyan ng kanang abilidad, gamitin mo yun sa pagtutulong sa kapwa mo, sa mga kapatiran, especially, ano ang dahilan? Anong purpose? That in all things, God may be glorified through Jesus Christ. Bakit ito ang ability galing sa Diyos? Kung ang ability galing sa atin, tayo ang maluluwalhati. Pero pag nire-recognize natin na wala nga tayong pag-aari kahit ano, lahat yun mula sa Diyos, then it's easy to share that to others na tayo ay conduit. Daanan lang po. Daanan lang. Sabi po I think it was 1 Corinthians 4:7, sabi niya, so, who makes you differ from one another? Sino ba? Nag-away-away kasi yung mga taga-Korinto Sabi ng Panginoon, ni Apostol Pablo, who makes you different from one another? Sino ang gumawa sa inyo na parang iba kayo kaysa iba? Alin ang nasa inyo na hindi nyo natanggap? Oo nga naman. Ano ang nasa iyo na hindi mo natanggap? Mayroon ba? Kung hindi mo natanggap yon, ikaw ang gumawa. Creator ka. No, we are not. Lahat ng mga bagay na ini-enjoy po natin, regalo lang po yan ng Diyos. Regalo lang po ng Diyos. So, para mangaluwalhati ang Panginoon, ipagamit natin yan sa Panginoon na nagdidepende sa kanyang kalakasan, sa kanyang abilidad. Okay? Sabi dito, that God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Amen. Now, last, reasons to be urgent in commitment. Ano ang reason? Ano ang dahilan? Bakit kailangan tayong mag-apura? Na itong mga alam natin na tama, totoo, like prayer, like loving one another, sharing the gospel, through the abilities, through the skills, through the opportunities that God has given us. Bakit kailangan tayo mag-apura? Number one, of course, simple lang po ito, life is short. Okay? Life is short. Maiksi lang po ang buhay. Iyon, sinabi ng James chapter 4 baga doon. For what is your life? It's even a vapor that it appears today and then by and by, wala na. It appears for a little time and then vanishes away. Yun pong buhay. Maiksi lang po. Huwag nating i-commit ang buhay natin. Huwag nating konsumuhin ang buhay natin sa mga bagay na passing. I'm not saying na hindi ka na magtrabaho dahil passing yung material na mga bagay. No. Everything must be eternity connected. Okay? Nagtatrabaho ka, hindi lang para kumita. Nagtatrabaho ka dahil doon sa workplace mo, magagamit ka ng Panginoon as a missionary. Okay? As a missionary, na sa pamagitan ng iyong buhay, pamagitan ng iyong ugali doon, ay makikita nila na ikaw nga ay tunay na mananampalataya.
And then, yung material na nakukuha mo, na binibigay ng Panginoon, magagamit din yon sa pagpaaral mo sa mga anak mo, sa mga pagpapakain mo sa mga anak mo, that's still a ministry. And then, of course, sa pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Okay? So, ganun po yun. Life is short. Do not commit your life sa mga bagay na temporal at talagang temporal lang. Okay? Everything must be eternity connected. Ngayon, minsan kasi akala natin hawak natin ang ating buhay eh. Bukas buhay pa tayo. Pero hindi yun totoo, mga kapatid. You will not be 18 years old twice. Pwede, 36 years old, di ba? Pero, dalawang beses ka anong tawag ito? Debut? Hindi yan pwede. Hindi yan pwede. Isang beses lang yun. You only live once. Kaya nga, sabi doon, whatever opportunity that you have now, then use it for the glory of the Lord. Pangalawa is time to share is also short. The time to be a blessing to others is also short. Time to share your love for others. The gospel, ang pagpapahayag ng salita ng Panginoon, very, very short lang. At ang buhay ng mga tao na papahayagan natin, very short din. Di ba? Ngayon, kausap mo lang, pero sinasabihan ka ng Banal na Espiritu na bigyan siya na kahit na gospel tract. O kaya, may naalaala ka na friend mo, sinasabihan ka na sa puso mo na i-share mo yan. I-share mo yung napakinggan mo na preaching about the thirsty sinner who met the satisfier of the soul. I-share mo yun, i-share mo. Pero nahiya ka, baka sabihin niya na relihiyon na naman. So nahiya ka, hindi mo ginawa yon. Kinabukasan patay na. Nako, susurutin ka ng body mo. But I'm not trying to create fear on you, but I'm trying to tell you that the urgency must not be out of fear, but urgency because you love. Okay? So, time to share is also short. Naalala ko noon ang isang member namin na lumapit sa akin, sabi niya, Pastor, medyo nagilty ako. Sabi ko, bakit? Isang tauhan ko, tinuklaw ng ahas, patay. Hindi ko nasiran yun. Sabi ko, brother, it should be a lesson to you. Next time, basta may opportunity, share mo agad ng salita ng Diyos. At biyaya ng Panginoon, ginamit naman nga ang taong ito. Nagpasimula nga siya ng gawain doon sa lugar sa mission sa Tigaon. Yun, may urgency na siya. Time to share is also very short, mga kapatid. Samantalahin natin. Itong COVID-19, sinasamantala natin ang araw-araw na pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Sabi ko naman, kung hindi ka makinig ngayon, nag-like ka lang dyan, pero hindi ka naman nanood ng tinapos mo, baka pag mangyari na mawala ng mga tunay na mananampalataya dito at maiwan ka dito, baka naman hanapin mo pa rin itong mga preaching. Di ba? Okay. May pagkakataon ka. So, sana naman, wag mong sayangin ang pagkakataon. Time to share is also short. And of course, we will all appear before the judgment seat of Christ to give account as His stewards. Kailangan maging urgent tayo dahil talaga namang ito na po. It seems that the Lord is coming very soon. We will appear the judgment seat of Christ. No, naturo na rin natin ito. Hindi naman tayo hatulan pa doon na mapunta ng impyerno. Hindi po. But then, ang mga ginawa natin ay padadaanin sa apoy. At kung ito ay ginawa mo out of love for the Lord, your labor will not be in vain. You will receive reward. Pero pag ang bagay na ito ay ginawa mo in fleshly manner, hay, wood, and stubble, then you will suffer loss. But you yourself will be saved, but so as by fire. Ang point, mga kapatid, sayang na binigyan na tayo ng oportunidad para gamitin ang panahon na ito na ang buhay po natin, ang mga talento na ibinigay ng Panginoon sa atin ay maging tulay para sa ikaliligtas ng maraming mga tao. Sayang kung hindi natin ipinagamit po yan. At sana, mga kapatid, makatulong po sa inyo ito. I challenge you, be urgent in your commitment. Hindi lang sa bibig, be urgent. Your labor will not be in vain. Sana hindi ito panahon ng yung parang pagsasayang ng oras.
pagsasayang ng mga bagay, material sa mga walang kabuluhang mga bagay. Kundi ang mga bagay nito ay dapat na ituon sa mayroong eternal value.